At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa isang investigative report, isang individual ang lumantad at naglabas ng umano'y controversial na pahayag laban kay Senate President Tito Soto. Ayon sa kanya, matagal umano siyang nanahimik ngunit pinili niyang magsalita upang maituwid ang mga pangyayaring matagal nang bumabagabag sa kanyang konsensya. Ayon sa victim, ang mga ipinahayag niya ay bahagi ng umano'y personal na sigalot na naganap ilang taon nang nakalipas. Dagdag pa niya, matagal niyang pinag-isipan ang paglalantad dahil sa takot sa posibleng kapalit nito. Gayunpaman, iginit niyang panahon na para ilabas ang kanyang panig at wakasan ng anumang maling haka-haka na kumakalat sa publiko. Samantala, agad namang naglabas ng pahayag ang kampo ni Tito Soto at maring itinangging totoo ang mga aligasyon. Giit nila, isang malaking pagkakamali umano ang mga akusasyon at handa silang makipagtulungan sa anumang investigasyon para malinawan ng sitwasyon. Hinimok din nila ang publiko na huwag magpadala sa emosyon na pananalita at hintayin lumabas ang kabuoang detalye. Habang patuloy na umiinit ang usaping ito, sa loob ng kwento na nanatiling nakaantabay ang publiko sa susunod na mga revelasyong maaaring ilabas. Sa ngayon, parehong panig ang nagpupursiging mailahad ang katotohanang bersyon nila. Nakakatiyak naman ang lahat na magpapatuloy ang kwento sa pag-ikting ng mga tanong, sagot at pagbusisi sa bawat pangyayaring ibubunyag. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Number one, Mindoro Occidental. Number two, Bulacan. Yeah. Number three, Ilocos Norte. Yes. Naku, mga kareaksyon, number 3 pala yung Ilocos. Sa mga kontrata po ng mga diskaya, ito po ang malaking katanungan dyan, mga kareaksyon. Ito kayang mga diskaya na ito'y walang kinalaman? Wala kayang direct connection sa Malacanang? Kasi mga kareaksyon, hindi ka magkakaroon ng ganyan na kalaking proyekto kung putyo-putyo ka lang, no? Yan po ang kinatatakutan. Kaya po nila kinokorner ang mga diskaya. Yan po ang mga bagay na panghihinayang ni Senator Marcoleta at bakit para yatang pinipigilan ng mga diskaya at pinipigilan ng Blue Ribbon Committee na ilabas ang katotohanan, mga animal kayo. Imposible po yan, napakarami po, 400 project around the Philippines. Tapos number 3 ang Ilocos Norte. Nako! Pwede yun, ha? Ilocos Norte. Ilan po ba sa Ilocos Norte yung Mga controversy na flood control, 18 billion. Yung top 10 Nako, ito na. among this 80 billion. flood control project. Number one, Mindoro Occidental. Number two, Bulacan. Yeah. Number three, Ilocos Norte. Yes. Number 3 yun, ha? Ilocos Norte. Ilan po ba sa Ilocos Norte yung pinag-uusapan natin na nakuha na ng project ng mga diskaya under their construction firm? Kasi we would like to know, former governor, kung bakit po hindi pa napag-uusapan yung Ilocos. Doon Of nga ako course. nagtataka. Dahil flood control siya ng flood control, bakit binubugbog lang Bulacan and ano? Unahin sana ang Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, and kami muna. Dahil yun ang region ni Presidente. To be transparent. Hinuhuli, taka nung huli, kasi kagaling ko lang sa Rome, nanonood ako sa TV. Nung binabasa yung mga provinces, binampasa ng Ilocos Norte. So, hindi tama yun eh. Sa tingin niyo po ba that's parang intentional na hindi muna pag-usapan ng Ilocos because that's the of course turf ng pangulo natin at the moment. To me, I'm sure it's intentional dahil they're supposed to be transparent. Leadership is transparency, accountability. Dapat ipakita ng presidente. Una, kanya. Wala. So you think it's intentional? Bakit po? Sa tingin niyo po ba may tinatago doon ng pangulo?
palagay ko, dahil hindi pinupuntahan eh. Huwag na kayong lumayo ka ako, punta kayo sa Ilocos Norte. Maraming natin nagsusumbong doon ng mga project na ganoon din. Substandard. May mga picture pa ako pinadala. So, bakit hindi pa naririnig yung Ilocos Norte? Dapat yun muna. Dahil siyang presidente, para pakita na siyang sample. Pero a lot of people are saying right now that you coming out, no, all of a sudden, baka daw po this is just political? No. It so happened na lahat ng administration may graft and corruption. Ito na ang pinakamalaking graft and corruption na lumalabas. Sumama ako sa kanya to campaign for him dahil akala ko nagbago na, hindi na kagaya yung tatay niya na ang issue nga, yung mga graft and corruption, everything. So ayaw ko nang banggitin yung mga kasalanan nila hanggang napaalis sila. So akala ko nagbago na. Nung inimbita ako, Unity. Akala ko lilinisin na lang pangalan nila. Hindi, nilampasan pa niya ang tatay niya eh. Yeah, I remember that you were Kaya- one of the staunch supporters of Unity back in the 2022. Yes. Sumasama po kayo sa mga Ako nag-umpisa. campaign. Ako nag-umpisa. Yung aeroplano ko lang ginagamit. Ako palagi kasama. Aeroplano niyo po yung ginagamit. Yes. Oo, walang saan iba. po pumupunta? No, lahat. Bawal pa ang campaign noon dahil COVID. But I was able to get a permit from the government of President Duterte. Small group can be. So ginawa ko lang, regional mayors, all mayors. Regional lang, all mayors, all mayors, all mayors. So sabi niya sa akin, ang swerte ko Manong, ikaw presidente ng Mayors League. Nung araw, wala man lang ako siyang mayor. Ngayon, puro mayor. Sino po may sabi niyan? BBM. BBM. Pasalamat. Okay. Yun. You said akala mo magbabago na siya. Akala ko Lilinisin magbabago yung na. pangalan niya. Yes. So do you think his campaign right now to fight against corruption, he has the moral ascendancy to do it? But, ano no? Yung campaign po ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon to fight corruption, do you think he has the moral ascendancy? Wala na. Palagi ko wala na dahil wala na siyang moral dahil na imbestigahin mo na yung probinsya niya. And nangyari ito, siyang presidente. Yan, nililihis na nila sa kanya. Binibintangan kung sino-sino. Nag-aaway ng mga congressman, mga senator. Nagparally sila. Nag-rally ang oposisyon, nag-rally ang Sara Duterte, nag-rally ang mga liberal. Mga ni Marcos, nanggulo lahat. So magulo-pagulo ng 21. Kaya advice ko nga, wala nang rally sa mga school na lang. Pero balikan po natin yung usapin ng rally na yan. But I want to go to the root cause of your, can we say, tampuhan kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sabi nyo nga po, staunch supporter kayo noong 2022. Saan po ba nag-ugat yung parang hindi po ninyo pagkakaunawaan? Hindi ako binastos ako sa Japan. Meron po ako gustong papanood sa inyo ngayon. Lagi po niya sinasabi yung binastos ako sa Japan. Oo, masakit yun masakit yun. Masakit yun sa isang tao na tapos eroplano niya ginagamit, yung tricycle. Eroplano yun gasolina lang nun, tsaka eroplano yun Tricycle? Para kay Naku. Siguro sa tingin nila, tricycle lang yung eroplano yun, no? Ito po ba yung event na yon? Sandro. Hindi ako pinansin. Ano sabi na siya? Kaya po, ito pong delegasyon namin ay dinala namin dito sa Japan. So, Yun po yung Japan na Japan. event sa Japan. Oh, Oo. bago-bago lang So naman. there po, we've seen... pero hindi ako nagtampo, nagkikiusap pa rin ako. Oo. Kinausap pa ako na tawagin ko yung kaibigan kong may-ari ng Daewoo sa Korea. So, inibita ko para sa kanya, sinabi niya lahat yung mga project na gusto niya. Will finance all, Mr. President. Dahil doon,
tayo kumukuha ng mga funding. Pagtapos po nung event na yon, nag-usap pa po ba kayo? Ay, yes. Oo. Nag-uusap naman. Oo. Did you Parang tell siya, him na hindi po kayo na... Hindi. Hindi na. Hindi, nakakaya eh. Oo, oo. Pero yun, although doon po insulto ninyo ako, masasabi na insulto po kayo. Tumahimik na ako. Oo, oo, oo. Pero kung hindi po nangyari yon, will you be here talking about flood control projects in Ilocos? Well, hindi lang naman yun eh. Dahil nga, ang pagsasama ko sa kanya, ginamit ko lahat ng mayors, lahat ng konsehal, yan ang talagang tumulong sa kanya, mga Council of League of the Philippines. Dahil akong naging presidente nila at wala silang official president na pumalit dahil nagkagulo yung eleksyon nila. So, nakukontak ko sila araw-araw, councilors, mayors, and of course, the governors, because chairman din ako ng governor Yeah. ng araw. So, ako lahat nagkukontak. Okay. So, let's say for example, humingi po ng paumanhin sa inyo, busy lang, kunwari, si Pangulo at that time, hindi kayo napansin. Patatawarin nyo ba siya? Itutuloy nyo pa rin po ba itong mga Now? expose nyo? Yes. Too late. Too late. Uh-huh. Hindi na pwede dahil na may nangyari na eh. Okay. Okay. So, ano pa po yung gusto nyong sabihin sa kanya? Well, ang gusto kong sabihin sa kanya, ngayon lang nangyari itong mga graft and corruption na pinakamalaki. Oo. Kasi lumalabas siya, naglabas siya, nagsabi, pero para sa akin, kung may delikadesa siya, dapat mag-resign siya dahil siya it's his command responsibility. Lahat ng gulong ito nanggaling sa mga tao niya eh. So, you're Nanggaling calling sa for tao him niya. to Hindi resign? pa natin alam kung anong naman yung probinsya niya. Dahil sila tatlong pinakamalaking flood control. So, masyadong gawin pang repair, hindi na pwede. Paano maniniwala ng tao sa ako nga, walang isang salita ang isang tao? Walang maniniwala dyan. Hindi na siya pwede. Okay. So the only way, for delikadesa, mag-resign siya dahil wala na kinabukas sa mga kabataan, tuloy-tuloy ito. Takipan. Ibig sabihin, yung mga nangyari, wala na. Walang pinapuntahan eh. Okay. Nag-resign, tama na, nag-resign si ganito. Tapos, dinala yung pera sa Aguado. Aguado ba yun? Marami sa Malacanang. Hanggang doon na lang. Pinag-uusapan po yung contracting company po ninyo, Yes, yung Satrap. yes. Which is, sino po ang may-ari nun? Ang construction company, negosyo pa tatay ko yan. Inaamin ko yan. Pero, nung akong governor, nag-divest ako. Nag-divest po kayo? Yes, nag-divest kami lahat. Okay. Pero ngayon, kasi meron po din mga issue na, of course, yung anak po ninyo na nasa Kongreso din, mula 2013, if I'm not mistaken. Yung brother daw po ni si Ronald Singson has been serving Ilocos Sur 1st District Representative from 2013, 2016, 2022, 2025, and present, no? So, hindi po ba yun pagkakaroon din ng conflict of interest? Dahil ito pong Satrap ay may mga ilang government transaction. Yes. Nung wala sila sa pwesto, doon mag-aral lahat sila. Kapatid ko, anak ko, doon lahat nag-aral. So, pero walang conflict of interest. Kung may kasalanan sila, they can file charges. Pakulong ko yung anak ko kung may kasalanan. So you're calling for the resignation of PBBM? Yes. Nabanggit nyo kanina. Dapat mag-resign na siya. Dahil wala na tayong kinabukasan eh. Sa pambubuno niya. Kapag nag-resign- Sabi niya, wala siya kasalanan. Eh, ang budget, siyang tumitingin, review, tapos ibibigay sa mga kasama niya sa Congress and Senate. Siyempre sinusunod. Kung may binawasan, ibig sabihin, tolerated niya or hindi niya alam. Kung hindi niya alam, anong klase ng presidente kung hindi niya alam? Pero nangyari. Yun ang importante yan, nangyari. For 3 years now. Bakit na-tolerate? So pag nag-resign po siya, hypothetically, ang papalit po ay si Vice President Sara Yes. Duterte. So, That's the will you time- support her? Do you No. support?
That's the time na usisahin naman natin siya na meron impeachment. Tuloy yung impeachment. Kung may kasalanan siya, parusahan din. Para lahat, wala tayong kinukunan. Dahil Kaya nga ang suggestion ko, ang mag-lead ng movement for a peaceful revolution, yung mga kabataan. Kasi kung sino dyan sabi niya, bias. May kasalanan ito, pakakasuhan pa. Like yung last na, nagsabi na nagbigay kay speaker, siya pa kakasuhan. So, kako, better yung mga kabataan ang mag-lead itong peaceful revolution. Huwag na silang pumunta sa kalye dahil guguluhin lang Sa mga eskwelahan lang sila, mag-usap-usap. The student leaders, magpasyal sa universities, colleges, mag-usap-usap sila mag-schedule ang isang rally lang. And then everybody will support. Okay. Let's talk about the rally that you attended recently. Yan ay mga nanggugulo. Mabuti, nagtakbuhan yung mga pulis. Okay. So, what was going on through your mind? What was going on through your mind nung kayo po ay Wala. naglalakad dyan? Sinasabihan po kayo, "Bu, ikulong na yan." Okay. Sasagutin ko sila kung may kaso ako, sasagutin ko. Pero hindi ko, okay lang sa akin dahil alam ko, anti-Marcos ako di pro-Marcos sila. Pro-Marcos sila nagsisigaw. What was your goal when you went to that rally? Hindi ako pinuntahan ko lang dahil nagpapakain ako Hindi ako nagsalita. Ang dami nagpa-picture sa lugar na yan. Hanggang umabot ako sa kabila. Nung hapon, iba ng tao. Yung mga takdog na dumating doon. Ginugulo na nila yung rally ni Duterte. Ginugulo na nila nung ako na nakita. Doon ako umuwi. Pwede nga, kako malayo yan. Dito ba? Dito na ako naman. Yung mga takdog na nandun, pro-Marcos. Okay. Pro-Marcos ka ako dahil anti-Marcos ako pro-Marcos yung mga yan. Ganun. Okay lang. Okay lang. Unlike si President Marcos, binu siya sa volleyball, men's volleyball sa Coliseum. Yun ang nakakaya. Ako naintindihan ko yan dahil Okay lang po sa inyo yan. Padala Walang sila. kaso. Padala ng atakdog yung mga yan. But speaking of pa rin po, itong mga flood control anomalies na to, itong korupsyon na nangyayari sa ating bansa, you were once close with the Estradas. No? Sa tingin niyo po ba, ngayong itong implication na naman kay Senator Jinggoy, ano po sa tingin niyo? Talaga po bang may kinalaman siya dito? Hindi ko, I cannot comment on that dahil magkakaibigan na kami lahat, including Arab. Hindi naman ako, went against them kung hindi ako pinapapatay. It was a survival by part. So lumabas ako sa Pilipinas. Pero hindi naman tumagal, magkakaibigan kami lahat. I support them. Nagpupunta si ex-president sa bahay ko, nagpupunta rin ako sa bahay niya. Sila Jinggoy, magkakasama kami, yung mga anak niya. JB, so wala na yun. It's history to me. So when was the last time you spoke with former President Erap Estrada? Matagal na, dahil Tagal na rin po. nung Kamusta nagkasakit. po siya? Okay naman, pero yung mga anak niya nagsabi na, wag na lang dahil parang may Alzheimer na sabi. So, kung wala sana, araw-araw dadalawin ko Dahil meron ng tao na nagpagulo sa amin. Kung hindi ako pinapapatay, hindi ko siya iwanan. Kung hindi po kayo, ano po? Pinapapatay. Sino po nagpapapatay sa inyo? Hinarang ako Kung sabihin ko ngayon, ide-delay lang. Useless. Useless. Dagdag na naman sa... Manlilis na naman tayo sa issue. Okay. Isa rin po sa mga issue na pinupukol ngayon, aside from yung corruption, yung mga flood control projects, ay yung political dynasty. Yes. Okay. So kayo po ay, of course, isa sa mga sinasabihan, you have ruled Ilocos Sur, di ba, for decades. Yes. At ngayon po, ang mga anak nyo na ang namamahala doon. Yes. Ano pong masasabi niyo Yes. dito sa usapin ng political Good dynasty? na limas mo yan. I am a co-author of Anti-Dynasty. Will go on record. Nung governor ako, yung kapatid kong babae,
sinusulat tumakbong congresswoman. Hindi ko pinayagan. Wag ako nakakaya. Ayaw kong dynasty. So, hindi ko pinayagan. Nagpunta yung mga tao, Sir, talaga ba namin hindi boboto yung kapatid nyo? Huwag nyo yung boto. Dahil sinabi ko na yun ang kandidato, wala na akong kredibilidad kung manalo yung kapatid ko. Para ko kung yung linuloko ako. Kinontra ko yung kapatid ko. Talo. Again, may another sister, sinursulan maging mayor sa kabilang bayan. Wag ako. Manong tinutulak ako dahil ayaw nila itong mayor na ito. Wag. Tumloy. I campaign again against her. Wag yung iboto. Same, nakiusap sila sa akin. Talaga ba namin hindi boboto, sir? Oo, dahil pag manalo ang kapatid ko, wala na akong mukha. Parang linuloko ko yung mga tao kako. So ayaw ko dynasty. Pero lahat ng inalagaan ko, lahat, ginawa kong congressman, ginawa kong governor, kumontra sa akin. So, anong gagawin ko? So, pinayagan ko na sila tumakbo. Mga anak mo. Mga anak ko, kamag-anak, wala nang kumontra. From the poorest province, we are now the 5th richest province in the entire country. Dahil mag-teamwork na, wala nang naninira. We are the most notorious. We are now one of the most peaceful province. Ngayon may papakita po kami sa inyong video, yung mga air assets ni Representative Zaldico. Ayan. Kung inaakala mong si Zaldico ang may pinakamahal na private jet dito sa Pilipinas, kung saan ito ang kanyang pinagmamalaking Gulfstream 350 na nagkakahalaga naman ito worth 2 billion pesos, nagkakamali ka. Kilalanin si Chavit Singson, ang nagmamay-ari ng pinakamahal at luxurious na private jet dito sa Pilipinas. Ayon sa ilang source, siya lang naman ang nagmamay-ari ng pinakamahal na private jet dito sa ating bansa. Ito ang Boeing 737, isang malaking eroplano na ginamit naman sa kanyang mga negosyo at mga personal na biyahe, kung saan ito ay nagkakahalaga naman worth 2.5 billion pesos. Paano ba naman kasi ang estimated net worth ngayon ni Chavit Singson ay pumapatak lang naman worth 36 billion pesos? Tama ba yun? Mali. Tama po ba yan? Mali. Yung 3 point, yung 2 Boeing, point, oo. BBJ, Boeing Business Jet, inibita ko sa Dubai. Ang aeroplano ko, Gulfstream. Wala yung Gulfstream ko under maintenance ka ako. Hindi ako makapunta. Yung mga So meron po negosyante. kayo Gulfstream? Ha? Meron po kayo Gulfstream. Gulfstream. Yung po ba yung ginamit na panghatid kay kay Pangulong Duterte? Hindi Ah, naman. hindi. Okay. Adi, for the record. Yun ang gagamitin ko. Okay po. Oh, so meron po kayong Gulfstream. Yes. Pero Yung sosyo yun. Narinig po ninyo sabi niya, pag-uuwi, yun ang gagamitin ko. Pag-uuwi daw, ang Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, yung Gulfstream ni Manong Chavit Singson, yun ang gagamitin. Nakaka-touch naman po yun, Manong Chavit. Pakinggan po natin ulit. Ang Gulfstream. Wala yung Gulfstream ko under maintenance ka ako. Hindi ako makapunta. Yung mga So meron po negosyante. kayo Gulfstream. Ha? Meron po kayo Gulfstream. Gulfstream. Yung po ba yung ginamit na panghatid kay kay Pangulong Duterte? Hindi Ah, naman. hindi. Okay. Adi, for the Pag record. iuwi, yun ang gagamitin ko. Okay po. Oh, so meron po kayong Gulfstream. Yes. Pero Yung, sosyo yun. Marami akong hindi lang po kasosyo. ikaw yung Hindi may-ari lang ako. nun. Oo. Yung worth 2.5 billion na aeroplano na BBJ, may bedroom, may CR. Siyakyan ko. Padala ng mga tiga Dubai. Dahil nung inimbitan nila ako, nagdahilan ako, wala yung aeroplano ko, ako under maintenance. The following 2 weeks, inimbita ulit ako. I'm sorry, my pilots are under retraining because my pilots have to retrain every year. Nagre-retrain. So, nung rason ako ng rason, pinadala nila yung jet nila, yun mismo yun. Pinadala para sundin ako. Sumakay na ako, nakakaya na. Oh, yun. Okay. Hindi sa akin yun. Oo. Pero meron po kayo yung Gulfstream. Gulfstream. Sabi niyo po, opo. Okay. Pero yung tanong din po nung iba, totoo daw po ba may submarine kayo? Yun din, panira sa akin. Totoo. 2-seater submarine.
laruan ko lang yun panghanap ng treasure. Okay. So, hindi pang smuggle Naka-display. Naka-display sa Baluarte. sa Baluarte. Open, Yun lang po naka-display. yun. Wala nang iba. Wala na. Oo. Kasi di-display nun, Warsaw ba rin eh. Oo. Kagaya ngayon, nung umalis ako sa Rome, pinicture ang probinsya ko, project ng Satrap. Hindi sa amin yung picture. Dagat. Walang ganon. Wala kaming ganon. Pero familiar po kayo dun sa mga sinasabing air assets ni Congressman Zaldico. I think during the report, merong sinabi tatlong mga helicopters, tapos isang Gulfstream. Familiar po kayo dun? Yes. Kilala niyo po ba siya personally? Nakilala pero hindi ko kaibigan. Oo. Nakilala ko lang. So, how are you familiar with the air assets of Congressman Zaldico? Well, hindi ako naniniwala kanya yun eh. Lahat eh. Talaga po. May mga kasama dyan. Yung kasama sa project, meron sila dyan. Ginamit lang siya na bumili. Magkano Pero- po yung mga ganun? Hindi ko alam, mahal yan. Hindi ko kaya yun. Well, before... Pero ako, may pinanggalingan dahil kami, bata pa ako nagtatrabaho na ako. I was the biggest trader of tobacco during the height of